Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ng CIDG sa Bukidnon si Superintendent Maria Cristina Nobleza, ang pulis na may karelasyon di manong miyembro ng Abu Sayyaf. Kaugnayan ang mga armas at pampasabog na na-recover sa kanyang bahay. Iniimbestigahan din ng PNP kung may kaugnayan si Nobleza sa kidnapping na naganap sa isang resort sa Island Garden City of Samal noong 2015. Live mula sa Tagbilaran City sa Bohol, may report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, taliwas sa sinabi ng AFP kahapon na dalawa na lamang yung AFP o yung Abu Sayyaf na tinutugis dito sa Bohol. Ayon kanina kay Clarin, Mayor Allen Piezas, ay tatlo pa yung pinaghahanap base na rin sa impormasyon na ibinigay sa kanila ng ground commander na nandirito. Ito, Jessica, ay yung flyer na ibinibigay kanina sa mga residente sa Clarin at nandirito yung mukha at yung aliases ng tatlong di umano ay Abu Sayyaf members na tinutugis. Sila sina alias Asis, alias Ubayda at si Kaifar Sawadjaan alias Abu Omar na pinaniniwalaan na siya rin si alias Saad. Samantala, patuloy pa nga rin yung investigasyon laban kay Superintendent Maria Cristina Nobleza at nahaharap siya ngayon sa iba't ibang kaso. Sumailalim na sa physical examination at booking procedures sina Superintendent Maria Cristina Nobleza at di umano'y karelasyon niyang hinihinalang Abu Sayyaf member na si Riner Lu Dongon. Kasunod yan ng pagkaaresto sa kanila sa isang checkpoint sa Clarin, Bohol nitong Sabado. Ang Internal Affairs Service ng PNP tapos na sa pag-iimbestiga kay Superintendent Nobleza. Kaya nagkakasana sila ngayon ng pre-charge investigation, kaugnay ng mga kasong conduct unbecoming of an officer at grave misconduct. Kung mapapatunayang nagkasala, pwede siyang masibak sa serbisyo. Iniimbestigahan din ng PNP kung may kaugnayan si Nobleza sa pangingidnap sa mga banyaga sa isang resort sa Island Garden City of Samal noong 2015. Ang grupo raw ni Abu Sayyaf leader Muammar Askali alias Abu Rami ang nasa likod ng pangingidnap. Sila rin ang nakabakbakan ng mga otoridad sa Bohol kung saan nasawi si Askali. Sa ginawang interrogation kina Nobleza at Dongon, itinanggi nilang may balak silang iligtas ang mga bandido. Giit nila, magdadala lang sila ng gamot sa mga nasugatang Abu Sayyaf. Pero tingin ng pulisya, may planong terrorist attack sina Nobleza at Dongon. Batay na rin daw ito sa C4 na isang uri ng pampasabog na nakita sa mga gamit di umano ng mga suspect. Kidnapping is another motive na pwedeng gawin. Pero ang maganda dito, sinasabi ko nga, is we were able to abort yung kanilang intention. Whatever that is, pwedeng ang diversionary yung yung terrorism, di ba? And then rescue. Dagdag pa ni Talino, sinabi raw ni Dongon na kasal na sila ni Nobleza sa ilalim ng Muslim rights. Pero hindi pa malinaw kung hiwalay na si Nobleza sa asawa niyang opisyal ng pulis na isang police attaché sa Pakistan. Kasama rin sa mga iniimbestigahan ang babaeng pulis na tumulong daw kay Nobleza na maghanap ng matitirhan sa Bohol. Accordingly doon sa officer ng chief ng intelligence branch natin doon sa Bohol Police Provincial Office, hindi na niya alam. Yun yung pagkakasabi. Hindi talaga niya alam kung ano yung underlying talaga na nila, kasi ang lang is magtutor. Usually yun naman yung yun yung sabi. Samantala, inihahanda na ng PNP Bohol ang reklamong illegal possession of explosives laban kay Nobleza. Sa Bukidnon naman kung saan na-recover ang ilang kontrabando sa bahay ni Nobleza, inihain na ng pulisya ang reklamong illegal possession of firearms and explosives, anti-terrorism law at violation sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition laban kay Nobleza at sa pamangkin ni Dongon na naaresto sa naturang bahay. Samantala, patuloy ang pagtugis sa tatlo pang Abu Sayyaf sa Bohol. May bagong ulat daw na natanggap si Clarin Mayor Allen Piezas na posibleng namataan ang isa sa tatlong Abu Sayyaf sa Barangay Buenos Aires sa bayan ng Tubigon. Hiningi raw nito ang tsinelas ng isang residente na agad namang nag-report sa mga otoridad. Kanina namigay sa mga residente ng mga flyer na may mukha ng tatlong tinutugis, sina alias Asis, alias Ubayda at Kaifar Sawadjaan alias Abu Omar na hinihinalang si alias Saad, ang sinasabing dadalhan ng supply ni Superintendent Nobleza.
Jessica, bagaman posible pa ngang merong mga Abu Sayyaf sa bayan ng Clarin, ay pinauwi na kanina yung mga evacuees. Ang sabi ni Mayor Allen Piezas ay hindi naman na daw kasi nagpo-pose ng threat itong mga Abu Sayyaf member na ito dahil bukod sa pagod, gutom na sila, ay isa na lamang daw yung kanilang armas o posibleng wala na rin daw silang armas. Jessica? Victoria, curious lang ako, no? Kasi may maraming detalye na lumalabas about the personal affairs nitong si Superintendent Nobleza. Pero, correct me if I'm wrong, parang hindi naman siya nagbibigay ng pahayag. So, saan nang galing itong mga detalye na kasal na sila, nitong karelasyon niya, etc.? Pagdating kahapon, Jessica, nila Superintendent Nobleza sa Maynila at dinala nga sila sa Camp Crame, agad naman daw silang in-interrogate nila General Bato de la Rosa at kasama na rin nga sila Director Talino dito sa Central Visayas. Kaya doon ang galing yung mga impormasyon na allegedly ay hindi naman daw sila mag-rescue ng Abu Sayyaf, kundi mag-iiwan lamang daw sila ng gamit somewhere para pick upin doon. At doon na rin napagtagpi-tagpi yung impormasyon tungkol nga dito sa romance, di umano, sa pagitan ni Nobleza at nitong Abu Sayyaf member daw na si Dongon. At dahil na rin nga sa pag-iimbestiga ng ating mga kapulisan, ay na-trace din nila na inimbestigahan nga raw, hinandle daw nitong si Nobleza yung investigation kay Dongon noong 2013 at doon din nila na pagtahi-tahi yung kung paano nabuo yung kanilang di umano ay love story. Jessica? At saka nung una ang sinasabi, 2 na lang yung hinahanap. Biglang ngayon, 3 ulit. So, sigurado na ba na 3 na lang? Medyo sensitive matter kasi ito. Importante dahil hinahabol sila ng gobyerno. So, definitely, 3 na ngayon yung hinahanap, hindi 2. Yan, Jessica, rin yung pinagtataka natin dahil nga very convinced kahapon si Brigadier General Padilla nung humarap siya sa Malacanang at sinabi nga niya na 2 na lamang daw yung hinahanap. Yung isa daw kasi ay posibleng namatay na sa gutom. Base na rin doon sa kanilang intel na nakuha. Pero nagva-vary nga yan pagdating dito sa May Clarin dahil iba yung posisyon o yung statement naman noong ground commander na nandirito raw at mas iyon yung gustong paniwalaan ng mayor doon sa Clarin para nga mas siguro ay safe na rin sila, mas mabuti na i-assume na 3 yung hinahanap pa dahil hindi pa rin talaga natatagpuan yung isang bangkay. So ngayon ay kailangan pa rin nating i-update yan siguro mula sa AFP kung ilan nga ba talaga yung pinaghahanap dahil sa ngayon, Jessica, ay iba yung kanilang sinasabi. Although, kahit mapa-2 man yan daw o mapa-3 ay talagang very alert pa rin naman daw yung hindi lang yung authorities kundi yung mga residente na rin sa paghahanap o pag-observe sa mga kahina-hinalang tao dito sa kanilang barangay at sa kanilang bayan. Jessica? Noong una, ang nababasa kong focus ng paghahanap, mga cave daw, mga kuweba. No? Ngayon ba, yun pa rin yung mga tinitingnan nilang posibleng pinagtataguan itong 2 o 3? Lahat naman daw, Jessica, ay kanilang tinitignan. Maraming araw kuweba doon sa barangay Bacani kung saan unang nakita itong originally ay 7 noong araw ng Sabado at ngayon nga ay 3 na lamang sila. At sinuyo din daw nila yung mga kuwebang yan, mga mangroves din, mga puno ay kanilang tinitingnan din syempre. At yung coastline din daw ay kanilang thoroughly searching din daw sila doon dahil nga once na makarating sa coastline itong mga Abu Sayyaf na ito ay baka mas malaki raw yung posibilidad na makatakas sila dahil syempre ay bihasa raw sila sa dagat at iyon yung iniiwasan daw ng ating mga otoridad. Jessica? Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Bohol, Victoria Tulad.